Okay, guys, this is News Listener by Angelo, and today is May 8, 2025. Malapit na ang eleksyon, and pipili na naman tayo ng mga kandidato para maging isang senador ng Pilipinas. So, ang mangyayari, 12 ang magiging bagong senador ng ating bansa. So, nakapili na ba kayo? Nakalista na ba kayo ng yung iboboto? Okay? So, dapat maging matalino at pag-isipan nating mabuti kung sino ang ating iboboto. So, today, let's talk about Senator Bongo, ang dakilang assistant ni Digong Duterte. Okay, so let's talk about uh, him. And doon sa aking thumbnail, nakalagay doon is uh, bakit uh, dapat dapat pa bang maging senador si Bongo? Okay? So, let's take a look. By the way, may video tayo, papakita natin to. Last time, nakipagdebate siya sa Senado sa kanyang isa sa mga bill. Okay? So, mamaya papakita natin yan. And let's take a look yung record ni Bongo bilang isang politiko. Nakilala natin siya kasi isa siya sa mga palaging nakabuntot kay Duterte, di ba, nung panahon nila. Okay, so i-share ko ulit yung website na nanggaling sa Verifiles. Okay, ito yon. Okay, so sa balota, number 28 siya. Okay, yun yung complete niya. Christopher Lawrence Bongo. Senator, 19th Congress, Partido Demokratiko Pilipino, PDP. Wala nang laban. Okay, naging marketing, okay, BS Marketing sa Ateneo de Davao. Okay, endorsed by President. Okay, and re-electionist Go said he will continue focus healthcare services, being the main proponent Malasakit Center. Okay, alam niyo na yung Malasakit Center. He also intends to prove food security, jobs, education, and youth. Go wants to promote sports, divert the youth from illegal drug use. Okay, well, yun ang sabi niya dati, di ba? Okay, field of expertise. Okay, so nung unang panahon, naging assistant siya ni Digong Duterte from 1998 to 2016. Tapos, naging special assistant siya ni Digong Duterte noong 2016 to 2018. Pagkatapos, naging senador siya from 2019 hanggang ngayon. So, magiging, kung mananalo siya, syempre, ito yung kalawang termino niya. And, okay, bakit guys? Bakit kailangan natin ibalik? Kailangan bang maging senador ulit si Bongo? Right? Okay. So, let's talk about yung mga issues na nakadikit sa kanya. Okay? So, going here, Go was accused of financing the killing of illegal drug suspects under the former President Rodrigo Duterte, self-confessed former hitman. Who submitted, oops, wait lang, who submitted were written testimonies International Criminal Court and by the former Colonel Royina Garma. So sa House Quadcom, nangyari yung yung investigation ng dating drug war, and siya ay accused na nagpopondo para sa mga killings. And kung sino man nakapanood ng House Quadcom, definitely may kita nyo yung mga information na nanggaling sa kanila. And isa si Bongo sa mga main suspects
na nagpondo para sa drug war. Nasabi ni Garma kung sino, kumbaga meron siyang reward system, di ba? Kumbaga, kung small time, ganitong amount. Kung drug lord, I think malaki. Yung ganun, di ba? So, I'm sure dinideny nito. Anyway, in the near future, malalaman din natin yan. Kasi, yung testimony ng mga hitmen ay nasa ICC na. And merong agam-agam na merong warrant of arrest na mangyayari soon. Okay? We don't know how soon is that. As we all know, nauna na si Digong Duterte. Okay? So, yun. Okay. Next. Okay, na-recommend siya na to be charged with crimes against humanity sa involvement niya doon sa drug wars. Especially sa mga taong na innocenteng namatay dahil doon sa Peking drug war. Okay? Okay, punta naman tayo dito. And then, meron ding plunder case na isinampa ni Senator Antonio Trillanes kasi merong mga deals ng kanyang pamilya noong 2007 hanggang 2018. So, ito ay iniimbestiga hanggang ngayon. I believe nagsampa ulit si Senator Trillanes last time. Para, siyempre, nung panahon nila, hindi mo ito magagawa, di ba? Ngayon, yung ombudsman ay bata ni Duterte. The good thing is, pagkatapos niya mag-retire, malapit na daw this year, and I think meron ding pupuntahan nito. Imagine, yung pamilya mo nakakakuha ng mga kontrata sa gobyerno na walang problema. Right? So, anong issue yun? Issue ng corruption. Di ba? Okay. So, ang daming nakadikit kay Bongo. And ito, para going down. Okay. So, may mga sinabi siya about fight against corruption. And guys, I don't know if nalaman nyo, meron tayong corruption issue na nanggaling doon sa Department of Health, yung Pharmaly, di ba? O, yun. So, yung information na yun na final na sinabi ni Senator Richard Gordon na isampa kasi yung gobyerno natin binibigay lang doon sa mga hindi pa kilalang company at wala pang kita na na malaki. So magugulat ka lang na merong kontrata, may kontrata, yung isang hindi kilalang kumpanya. Right? And na-notice ko, especially na nanonood tayo ng news, na pinapakinggan natin yung mga news reports na yung corruption ay hindi pa rin nagbago hanggang ngayon. Kahit anong dati pa, 'di ba? Ayaw ngang ipatanggal ni Duterte yung mga corrupt na officials niya, 'di ba? So, fact check doon si Bongo. Okay. Tapos yung mga drug lords hindi naman naubos. And sabi ni Senator Trillanes, yung mga drug lords na namatay, pinalitan lang nila. Okay? Doon. Then, and then sabi dito, fact-checked, Bongo falsely claimed he has been against. And remember guys, isa siya sa mga senador na nagboto para maging legal ang Pogo na naging
naging issue dito sa bansa natin. Napakasakit sa ulo kasi ang daming namatay, mayroong kidnapping, at doon ay isa siya sa mga nagboto para maging legal ito. Ibang bansa nga hindi nga pwede ito eh. Hindi siya legal kahit na doon sa China. Okay? And it says here, Michael Young is not merely linked to Duterte. He was then President Economic Advisor in 2018. So grabe yung depensa ni Digong kay Michael Young, and link ito sa Pogo at sa drugs, and as well as corruption sa ating bansa. So, okay, ito na yung last. Paipakita ko sa inyo kung napakagaling nating Senator Bongo doon sa debate. Okay? Titignan niyo kung anong itsura niya, ha? Okay. Wait. Facilities, we need these upgrades. Okay. Apparently, Mr. President, Wait. Ito pala. sad to say, meron pong ibang, sorry to tell you, you're pretending that you are not against, but really you are against. In this crucial time, we need these facilities, we need these upgrades. The local government units are asking for assistance because they cannot take on these burdens. Paikot-ikot lang po usapan dito, Mr. President. Hindi naman siguro, alam naman po ng Pilipino yan na paikot-ikot lang tayo dito. Sinasadya lang po nating patagalin. Ibang usapan po ito ngayon, Mr. President. Dapat po tayong magkaisa dito sa kapakanan po ng Pilipino. Pinasa na po ito ng lower house. Hanap tayo ng modular hospital. Ito po, pwede na tayong gumawa ng hospital. Papasado na po sa lower house. 3. Okay, so kita nyo yung hirap ni Bongo para lang mapasa ito. And gusto niyang i-terminate yung interpolation. So, tingnan natin dito. Ko po yung sitwasyon. Mr. President, may I move Yan. that interpolation for these measures be terminated? Okay. Botohan na lang po natin, Mr. President. Oh, yan. Objection. Espinosa leader is recognized. Yes, we object to the motion to terminate the period of interpellation. One of the traditions of the Senate since time immemorial is that the cloture is never invoked in the debates. Never. And the Senate President can confirm that, having been in the Senate the longest. There are legitimate issues that we raise, and this is principally involving the Mandanas ruling and its effect on the fiscal ability of this government to respond to its needs. I am certain that many in the cabinet itself is concerned about this. So I take exception to the attribution of motive on my part, attribution of motive of malice. The uses of the phrase, bakit pa natin pinapatagal ito? Di ba? Okay. So, para lang makalusot, gusto mo nang i-terminate, di ba? Okay. So, kung may alam ka sa batas at kung alam mong ginagawa mo paano mo siya i-debate, hindi yan mangyayari sa'yo. Tingnan natin yung mga comments dito. It's not a senator, he's a caregiver, bodyguard. Can't understand what he's saying. Must never believe in coherent statements of go. He really needed somebody to give a cue card. Ayan, di ba? So hindi positive yung feedback kay Bongo, especially sa debate. So, kaya nyo bang manood ulit ng debate katulad nito? Di ba?
Okay, and by the way, sa Malasakit Center, okay, may ipapakita ko sa inyo. Dito, galing to sa DSWD, government. It's a government website. And ang sabi dito, ang Malasakit Center ay nasisilbing one-stop shop para sa 4 na ahensya, katulad ng PhilHealth, Philippine Charity Sweepstakes, and Department of Social Welfare Development. So, para sa akin, ang Malasakit Center is parang redundant department or parang redundant siya or katulad siya ng PhilHealth. And remember guys, there is an issue about PhilHealth na hindi na-solve hanggang ngayon, which nangyari sa panahon ng administrasyon ni Duterte. So kung mabuti sila at uh, uh, na find way sila para lang ma-improve yung PhilHealth, hindi na sana gumawa ng isang Malasakit Center. Gastos din yun, di ba? So, yun ang problema. Yung mga PhilHealth Center, yung PhilHealth natin, hindi natin ma-improve. Kasi nga, ang korupsyon ay isa sa mga parang hindi siya nag-upgrade. Ayaw niyang mag-upgrade. Diba guys? Kasi hindi na aayos yung korupsyon sa ating sistema. Okay? So yun ang aking thoughts about Malasakit Center. And I hope you guys think kung iboboto nyo ulit si Bongo. Okay? So please like, share, and subscribe to my channel. Okay? And thank you for watching. See you next time. Bye!